Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang babaeng pastol at ang tagalinis ng tsimneya noong unang panahon sa isang sala. Isang dagat ng mga nakalimutang figurin, mga malambot na teddy, mga manikang gawa sa kahoy, kahit isang nakangiti na jacket na box, ang naghihintay sa mahika ng gabi. Sa araw, walang buhay. Sa gabi, buhay. Na may mga lihim na bulong at mapaglarong paggalaw. Kumusta, Edith? Hi, Ron! Kumusta ka na? Si Ron ay tagalinis ng tsimneya at si Edith ay isang babaeng pastol. Pareho silang gawa sa porselena. Gusto ni Ron si Edith. Simula nang pumasok siya sa silid, inilagay siya sa tabi niya. At agad siyang tinamaan. May gusto sana akong sabihin sa iyo, Ron. Para sa akin, ikaw ay napakagwapo at matipuno. Lalo na kapag nakatupi ang iyong mga manggas at ang iyong ngiti. Oh, Edith. Wala kang ideya kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko ngayon. Buong araw akong naghihintay ng pagkakataon na makausap ka ulit sa gabi. Ang ganda-ganda mo. Tumigil ka nga. Huwag mong papulahin ang isang porselanang babae. Ngayon may isang masungit na matandang lalaki na may mahabang balbas na pinapanood ang taos-pusong pag-uusap na ito mula sa malayo. Ang lalaki ay isang kahoy na muka na nakaukit sa isang aparador. Kinatatakutan siya ng lahat sa silid. Lahat sila ay nagkaisang nagdeklara na siya ang may otoridad. Ang lalaki ay tinatawag na General Kambing. Siya ay inukit mula sa mahalagang kahoy na ebano. Ron, ikaw na maruming tagalinis ng tsimneya. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin ang mapanuksong tono na yan sa pastora? Hindi, General. Siya ay tumutugon lamang. Huwag kang makialam, Edith. Nakalimutan ng tagapaglinis ng tsimneya ang kanyang lugar. Ang totoo, si General Kambing ay may pagtingin din kay Edith. Araw at gabi, ang kanyang malaswang tingin ay nakatutok sa kanya mula sa malayo. Pasensya na po, General na Kambing. Ngunit hindi ako hihingi ng tawad sa nararamdaman ko para kay Edith, ang aking kasuotan na hindi tumutukoy sa akin. Ang kanilang lumalalang argumento ay biglang nahinto nang magising ang mga tao sa bahay dahil umaga na naman. Si Edith ay may malapit na kaibigan, isang malaking truck na nagngangalang Wheels. Si Wheels ay isang matalinong kaibigan at kapanalig ni Edith sa mga panahon na nagdududa siya sa sarili. Hoy, Edith. Bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari? Wheels! Hiniling ni General Kambing na ako'y maging kanyang asawa. Masakit sa puso ko dahil kahapon lang, inamin ko ang aking nararamdaman kay Ron. Ganun ba? Ang gulo naman nito. Marahil mas mabuting piliin mo si General na Kambing kaysa kay Ron. Siya ay inukit mula sa ebony at may kapangyarihan. Maliban sa malalambot na laro ang oso, walang umaaligid sa kanila. Tapat na kaibigan ni Edith, napunta si Will sa isang napakadelikadong sitwasyon. Si General Kambing, ang malupit na pinuno, ay naglabas ng nakakatakot na banta. Kung hindi mapigilan ni Wills ang pag-usbong ng pag-iibigan sa pagitan ni na Edith at Ron, tatanggalin ang kanyang mga gulong. Wheels, alam mo namang si General Kambing ay may mga mata sa halos bawat bagong laruan na dala sa silid na ito. Alam mo ba kung ilang Barbie ang nakakulong sa ikalawang kahon niya? Sa tingin ko, si General Kambing ay mas malakas at naguutos ng may higit na paggalang. Yan ay hindi respeto, kundi takot, at dapat kong tanggihan ang kanyang alok. Pagdating ng gabi, nagkita si Edith at Ron sa likod ng maliit na halaman sa gilid ng mesa. Hoy, ako si Ron. Pabayaan mong baliktarin ko ang iyong lungkot. Ron, ako'y nawawalan ng pag-asa. Ayokong maging tropeyong asawa ni General Kambing. Huwag kang umiyak. Hindi ko hayaang mangyari yan. Tumakas tayo at maglayas sa labas ng mundo. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman, loko. Anong plano mo? Ang dalawa ay nagpasyang magtanan. Kailangan muna nila bumaba mula sa mesa. Bumaba si Ron gamit ang mga ukit sa kahoy. At gumawa ng hagdanan para kay Edith gamit ang mga posporo. Huwag kang matakot. Subukan mo lang ibalanse mo ang iyong bigat sa parehong paa. Isa-isang hakbang. Kaya mo yan. Sa kalagitnaan ng pagbaba ni Edith,
ay sumabit ang paa niya sa hagdan. Bumagsak siya. Nasalo siya ni Ron, ngunit ang ingay ng hagdan ay nagpagising kay General Kambing. Anong nangyayari? Silang dalawa'y tumatakas! Habulin sila! Ang sigaw ni General Kambing ay nagpadala ng maliliit na sundalo na tumalon mula sa mga kahon. Ang mga goma na pato ay sumalakay at si Wheels ay tumili sa mainit na pagtugis. Huminto kayong dalawa! Ngayon din! Tara na, Edith! Hawakan mo ang kamay ko! Ano ang gagawin natin? Sa bagal nating ito, mauhuli tayo. Dito! Halika na! Sina Ron at Edith ay sumakay sa isang roller skate. At agad itinulak ni Ron ng mabilis ang roller skate paabante gamit ang tungkod ni Edith. Bumibilis na tayo! Oo! Gumagana na! Makakatakas kayo pero hindi kayo makakapagtago. Edith, kailangan nating magtago sandali. Sa tingin ko, alam ko kung saan. Naghahanap ng pagtataguan, pumasok sina Edith at Ron sa likod ng isang tent na laruan. Nabulabog ang pagtatanghal ng tau-tauhan habang ang mga laroang sundalo ay sumugod papasok. Galit na galit, ngunit pinatahimik ng mga malalaking laroang oso ang mga sundalong laruan at inupo sila sa mga bakanting upuan. Mukhang gumana nga! Walang pwedeng gumulo sa mga laroang oso. Sige, Edith. Kapag malinaw ng daan, tatakbo tayo patungo sa Chimenea. Papasok tayo, akyat sa bunganga ng tulya at doon tayo makakalaya. Samantala, bumalik si Wheels upang magulat kay General Kambing. Nahanap niyo ba sila? Hindi pa. Nagtatago sila kahit saan pero patuloy pa rin ang paghahanap ng mga tropang laruan. May nararamdaman akong may puso ka pa rin para sa pastora na iyon. Alam mo bang matanda ka na at makaluma? Hindi na napapalitan ng iyong baterya ilang taon na. Ikaw ay pasira na. Ikaw ay isang masama. Alam kong ikaw ay isang mapaniil. Ikaw ay isang perasong kahoy na nag-uutos lamang. Hindi ka nakakagalaw. Ikaw na may balbas at bastos magsalita. Ang lakas ng loob mo! Tanggalin ang mga gulong sa harap niya! Aray! Ang sakit nun! Hanapin mo ang pastora at dalhin mo siya sa akin. Kung hindi, sisirain kong natitirang 3 gulong mo. Itatapon ka ng mga tao. Talaga ba? Kung babagsak ako, dadaling kita kasama ako. Anong ginawa mo? Hindi! Ang bobo mo! Alam mong gawa ko sa mahalagang kahoy! Ang aparador ay bumagsak at nagiba. At si General Kambing ay nasira hanggang sa maging pira-piraso. Samantala, si Edith at si Ron ay nagmamasid mula sa kortina sa likod ng entablado at naghihintay na umalis ang mga laroang sundalo. Tara, Edith! Hindi ko na sila nakikita! Sigurado ka ba dito? Habang sila ay naglalakad papunta sa Chimenea, narinig nila ang isang boses sa likuran. Hinto! Edith, pakinggan mo ko! Oh, hindi! Edith, hindi ka pwede pumunta doon. Ang mundong naghihintay sa'yo ay hindi pamilyar. Pwede kang magsabi ng anuman, ngunit hindi mo siya mapipilit na bumalik sa silid na iyon. Napagpasyahan na namin ito. Hayaan mo na lang kami umalis. Tumahimik ka muna at makinig ka sa akin sandali. Umakyat ka na, Edith. Sayang lang ang oras dito. Umalis na tayo. Nagsimula silang tumakbo ulit. Hinawakan ni Ron ang kamay ni Edith at dali-daling pumasok sa Chimenea. Nang tumingin sila pataas, nakita nila ang malabong dilaw na ilaw sa labas ng Chimenea. Ang ilaw na yan ay baka patungo sa labas ng mundo. Sige, mauna ka, Ron. Nang nagsimula silang mamakyat sa pader ng Chimenea, narinig nila si Wheels na sumisigaw. Hintayin niyo akong dalawa. Bilis, Edith. Mahuhuli niya tayo. Halos walang natirang enerhiya si Wheels. Sinubukan niyang umakyat sa pader ng Chimenea, ngunit dahil sa butas na gulong, halos hindi siya nakalayo. Siya ay bumagsak sa ilalim ng Chimenea. Hindi kayo pwedeng lumabas. Nakaupo sina Edith at Ron magkatabi sa gilid ng tuktok ng Chimenea. Ang ganda nito, Edith. Ito na ang labas ng mundo. Ito ay makapigil hininga, kagandahan. Ang kalangitan ay malinaw. At may maraming dilaw na mga bituin na kumikislap sa buong lugar. Nang humarap sila,
nakita nila ang mas matataas na gusali kaysa sa chimenea. Ang kislap ng mga ilaw ng bayan ay nagpabilib sa kanilang mga mata. Sa simula, labis na natutuwa silang makita ang labas ng mundo. Ngunit, unti-unti silang nag-alala. Sabihin mo sa akin ng totoo, Ron. Pwede ba talaga tayong mabuhay? Dito sa labas kasama ang mga tao sa mundo? Si Ron ay nanahimik, hindi niya mabigay kay Edith ang ganap na sagot. Siya rin ay hindi pa nakalabas. Sa sandali, sina Ron at Edith ay hinangaan ng kalangitan. Pinagmasdan nito ng buos sa katahimikan. Edith, bumalik tayo. Hindi ako susugal nang hindi sigurado kung pwede tayong mabuhay dito sa labas. Ron, ano ang gagawin natin pagkatapos? Huwag kang mag-alala tungkol kay General Kambing. Ako nang bahala sa kanya. Pag-iingatan kita. Manatili muna tayo dito sa bubungan saglit at saka tayo bumalik. Humiga sila sa bubong at hinangaan ng kumikislap na mga bituin. Biglang, nagpasabog ng paputok ang mga taga-bayan. Oh, hindi! Ang mga bituin ay sumasabog. Umalis na tayo, Edith. Hindi pa tayo handa para sa mundo na ito. Hawakan mong kamay ko, bumalik na tayo sa bahay. Ang mga munting porselenang laruan ay inakalang ang mga paputok ay sumasabog ng mga bituin. Ganoon sila ka-inosente. Kaya't nagpasya silang bumaba at bumalik sa mundo na kanilang kinasanayan. Nang bumalik ang magkasintahan sa silid, napansin nilang labis na tahimik ang paligid. Nakita nila si Wills na nakatigil sa isang sulok. Ron, bakit kaya siya nakatigil dyan? Mukhang tinanggalan nila siya ng luma niyang baterya. At may tama rin pala ang isa niyang gulong. Huwag kang mag-alala, aayusin siya ng mga tao bukas. Ron, tingnan mo. Si General Kambing ay durog na durog. Maganda rin yun. Kagaya ng hula ni Ron, inayos ng mga tao si Wills. Pinalitan nila ang kanyang lumang baterya ng bago at inayos din ang kanyang pumutok na gulong. At tungkol kay General Kambing, ay inayos din siya ng mga tao. Ngunit ang mga tao ay gumamit ng superglue upang siya'y buuin. At ang pandikit na kanilang ginamit sa kanyang bibig ay napakatatag na hindi na niya may ibukas ang kanyang bibig kailanman upang magreklamo, tumutol o mag-utos. Kailangan ko humingi ng paumanhin sa inyo. Pinagbantaan ako ni General na Kambing noong oras na yon. Hindi na kailangan, Wills. Alam ko na nasa tamang lugar ang puso mo. Talaga? Oo, siya nga pala. Talagang naayos mo siya ng maigi, Wills. Oo, nagawa ko. Paano kung sumakay kayong magkasintahan sa akin? Tara, sakay! Anuman ang mga hamon sa hinaharap, tiyak na malalampasan ni Ron at Edith ang kahit na ano na magkasama. Ang nagsiselos na pepeng si General Kambing ay tinitingnan silang nagtatawanan at kumingiti mula sa malayo, habang si Wills ay paikot-ikot sa mga paa ng mesa at silang lahat ay namuhay ng masaya magpakailanman.